Happy Wednesday morning po sa inyong lahat mga kapatid. Salamat sa ating Panginoon na tayo muli ay ibinangon sa ating mga higaan. Nataglay natin ang ating mga buhay at kalakasan at isang umaga na muli ay punong-puno ng pag-asa. Tayo po ay magluluwalhati sa Panginoon sa pamamagitan ng ating online morning devotion. Ang Grab Food for the Soul, our daily dose for the nourishment of our soul. Ang ating pong paksa sa umagang ito may pamagat na Nehemias, pagtitiwala sa Diyos, susi sa tagumpay ng isang pinuno. At bali ito po ay part 1. Ito po ay tatalakayin natin hanggang part 3. Ang ating pong Bible reference, actually yung whole book of Nehemias, pero ang ating pong babasahin na lamang ay yung Nehemias chapter 2 verse 20. At ganito ang sinasabi ng salita ng ating Panginoon. Na magkagayon, sumagot ako sa kanila at sinabi ko sa kanila, ang Diyos ng langit, siya ang magpapaginhawa sa amin. Kaya't kami kanyang mga lingkod ay magbabangon at magtatayo. Ngunit kayo'y walang bahagi o matuwid man o alaala man sa Jerusalem. Salamat at purihin natin ang Diyos sa ating pagbasa at pagkarinig ng kanyang mga banal na salita.
Dahil po ang ating tatalakayin ay ang katauhan ni Nehemias at ilang magagandang mga bunga ng kanyang paglilingkod bilang leader, ay tingnan natin ng ilang mga kabatiran kay Nehemias sa kanyang katauhan. Ang wika nga po, si Nehemias ay sinilang noong 420 BC at siya ay sa isang sambahayang Hudyo na sa panahon ng exile. At ang kanyang pangalan, ito po mga kapatid, ay Nehemia, na sa wikang Hebreo ay nangangahulugang ang kaaliwan ni Yahweh. Ang kanyang pangalan ay may pahiwatig na siya ay nagmula sa isang makadiyos na sambahayan. Sa panahon ni Nehemias, sa kanyang murang gulang, siya po ay naitalaga bilang isang cup-bearer, isang maselan na gawain o tungkulin sa palasyo ng hari na sa panahon na yon ay si Haring Artaherjes. Marahil sa kalalagayang ito na sa isang maselang tungkulin, siya ay tinawag at napili sapagkat sa kanyang kalagayang kabataan ay nakita sa kanya ang magagandang katangian ng isang lingkod ng ating Panginoon Diyos na puspos ng Espiritu at sensitibo sa nais na ipagawa ng ating Panginoon Diyos. So sinasabi natin to sapagkat napakaganda po ng naging hamon sa buhay ni Nehemias, ngunit ang lahat ng ito ay hindi niya tinanggihan. Sa halip, talagang sa kanyang puso ay namutawi, no, yung kanyang desire na muling maibalik ang sigla ng kanyang mga kapwa Hudyo doon sa Jerusalem, na noong time na yon ay malaya na silang makabalik, ngunit marami pa rin ang mga Hudyo na kanya nabalitaan na ayaw magsiuwi doon sa Jerusalem. Dahil dito ay tignan natin yung ilang magagandang prinsipyo na lingkod ng Panginoon Diyos, kung paano niya ginawa yung vision and mission ng Panginoon Diyos sa kanyang bayan. Kaya sa iba po mga pag-aaral, si Nehemias ay nataguriang a man of prayer, a man of action. Nung mga nabalitaan niya yung malungkot na kalagayan ng kanyang mga kababayan at ng Jerusalem, ay ilang beses siyang tumangis at umiyak sa ating Panginoon. At hindi lamang doon natatapos ang kanyang pagmamalasakit sa kanyang bayan at sa kanyang kapwa Hudyo. Siya ay nag-decide na umalis sa hari, no, sa kaharian, at gawin yung kanyang vision na muling mailagay sa magandang dako ang kanyang mga kapwa Hudyo at maitayo ang mga nasirang pader ng Jerusalem. Sa pamamagitan ng mahusay at matalinong pangunguna ni Nehemias, lakip ang lubos na pagtitiwala sa ating Panginoon Diyos, ay naitayo ang pader ng Jerusalem. Ngunit hindi po ganun kadali yun, mga kapatid. Hindi lang yun isang buwan, ilang araw, ilang linggo na naitayo ang pader ng Jerusalem, kundi maraming mga pinagdaanan na mga pagsubok sa buhay, at talagang naroon ang kanilang tinatawag na pagkapit sa ating Panginoon Diyos upang magawa yung kanilang balakin sa buhay. Tingnan natin ang mga ilang biblical principles sa pangunguna o yung leadership ni Nehemias na kanyang ipinakita, na maganda rin itong ating sundan bilang magandang halimbawa, no, po, sa pangunguna natin bilang mga lingkod ng ating Panginoon Diyos, at na binibigyan lagi ng Panginoon ng mga pangitain, vision and mission para magawa natin ang kalooban ng ating Panginoon. Tingnan po natin yung una, number 1. Ang matagumpay na pinuno ay isang lalaking may makadiyos na pangitain.
Maganda rin na bigyan na rin natin ng pansin na kahit hindi po kayo lalaki o kahit kayo ay babae, at kung kayo ay laging binibigyan ng Panginoon ng pangitain upang gawin ang kanyang kalooban, ito po ay isang napakagandang pagtugon doon sa kalooban ng ating Panginoon. Sabi nga po dito, nang umabot sa kaalaman ni Nehemias ang masamang balitang ang Jerusalem ay wasak at sinunog ng mga kaaway at ang kanyang mga kababayan ay nasa malaking kapigatian, kakakutyaan, siya ay nanangis o nanalangin sa ating Panginoon Diyos na sa ganong kalagayan siya ay pinagkalooban ng ating Panginoon Diyos ng pangitain na muli niyang itayo ang pader ng Jerusalem. At para kay Nehemias, ang pangitain ito ay nararapat niyang isakatuparan sa tulong ng ating Panginoon Diyos. Gaano ba kahalaga ang pangitain na ito at bakit marubdob ang kanyang pagnanais na maitayo ang pader ng Jerusalem? Para sa kanya, ang lungsod ng Jerusalem ay tahanan ng Panginoon Diyos. Nakatatak dito ang kanyang banal na pangalan at ang kanyang karangalan ay nakaukit sa lungsod na ito. Ang wasak na pader at templo ay nangangahulugan ng kahinaan ng Diyos ng mga Israelita sa paningin ng mga nakapaligid ng mga paganong bansa. Sa makatuwid, para sa karangalan at kapurihan ni Yahweh, ang layunin ng pangitain ni Nehemias at sa dagling pagsasakatuparan. Sa pamamagitan ng tapang at lakas ng loob, nasabi ni Nehemias sa hari ang kanyang plano. Ating mababasa sa Nehemias 2:5. At kalakip ang pananampalatayang inangkin niya ang pagtatagumpay sa tulong ng ating Panginoon Diyos. Na ating binasa kanina sa Nehemias chapter 2 verse 20. Sabi nga po sa ating patuloy na paglilingkod sa ating Panginoon at sa pagganap ng ating mga tungkulin. Tulad ni Nehemias, dapat tayo ay may marubdob na pagnanais na ito ay maabot. Talagang andun yung desire natin. At sabi nga, hindi ningas kugon, hindi lamang sa umpisa, kundi mula sa umpisa hanggang sa kahulihan ay talagang sisikapin na may pagpatuloy yung sinimulang gawain, proyekto o plano upang ito ay maabot at magtagumpay. Sapagkat ito ay kaloob ng Panginoon Diyos sa atin at ito ang plano ng Panginoon Diyos sa ating mga ginagawang mga pagbabalak. Kaya nga po, ang Panginoon Diyos ay nagbibigay ng katagumpayan mula sa mga lalaki at babae na lumalapit sa Panginoon Diyos at ang Panginoon ay nagbibigay ng kanyang pangitain or vision dahil nakikita ang laman ng puso ng kanyang mga anak. Number 2, ang matagumpay na pinuno ay may katatagang harapin ang mga pagsubok. Alam po natin, pag binasa po natin yung Book of Nehemiah, ay napakaraming mga pagsubok na kanilang naranasan. Ngunit hindi po ito mga naging hadlang upang sila ay hindi magpatuloy. Katulad po ng mga babanggitin nating talata sa Nehemias 2:19, ngunit ang mabalitaan ni Sanballat at Horonita at ni Tobias na lingkod ng mga Amonita at ni Gesem na taga-Arabia ay kanilang tinawag na mainam kami at hinama kami at sinabi, ano itong bagay na inyong ginagawa? Maghihimagsik ba kayo laban sa hari? At ganoon din sa Nehemias 4:1 hanggang 3, ngunit nangyari na ang mabalitaan ni Sanballat na aming itinayo ang kuta, siya'y nag-init at nagalit na mainam at tinuya ang mga Hudyo. At siya'y nagsalita sa harap ng kanyang mga kapatid at ng hukbo ng Samaria at nagsabi, anong ginagawa nitong may hinang Hudyo? Magpapakatibay ba sila? Maghahain ba sila? Kasamba nila ang isang araw? Kanila bang bubuhayin ang mga bato mula sa mga bunton ng dumi? Dangang mga sunog na ang mga yaon. Si Tobias nga na Amonita ay nasa tabi niya at sinabi niya, bagamat sila'y nangagtatayo
Kung ang isa sa sora ay sumampa, ibabagsak ang kanilang mga batong kuta. Ganun na lamang po ang pagsubok, no, na naranasan ni Nehemias. Ngunit hindi po ito naging dahilan upang sila ay hindi magpatuloy sa kanilang magandang layunin. Ang wika nga po sa ating pagpapatuloy ng ating mga paglilingkod, mga kapatid, at sa pag-abot ng ating mga plano sa buhay, plano sa church, at plano pa sa iba nating mga gustong mangyari, ay wag tayong susuko at salip tayo ay wag hihinto at bibigay doon sa mga hadlang, mga balakid upang hindi natin magawa ang ating mga plano sa buhay at maging sa nais nating gawin na pinapagawa ng Panginoon Diyos sa atin. Kaya ang wika nga po, sa ating pagpapatuloy ng paglilingkod, mga kapatid, sa unang bahagi ng ating pagtalakay dito sa katauhan ni Nehemias, salamat sa Panginoon Diyos sapagkat patuloy niya tayong binigyan ng mabiyayang pagbubulay-bulay na ang wika nga po ang katagumpayan ng mga lalaki at babae ng Panginoon Diyos o mga pinuno ay yung merong makadiyos na pangitain. At pangalawa, ito po matagumpay na kalagayan natin bilang mga tagasunod at pinuno ay kinakailangan nating tatagan at buong may katatagang harapin ang mga pagsubok ng buhay. Salamat sa ating Panginoon Diyos at muli magkita-kita po tayo sa araw ng bukas para po sa ating part 2 ng ating tinatalakay na may pamagat na Nehemias, pagtitiwala sa Diyos, susi sa tagumpay ng isang pinuno. Tayo po manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito at sa iyong pong banal na kalooban ay aking dinadalangin ng aking mga kapatid na papasok sa school, sa work. Iyo pong ipagkaloob ang mayamang pag-iingat at sa buong maghapon na kanilang mga gagawin. Salamat din po, Panginoon, sa iyong patuloy na pagbibigay ng pag-asa sa mga kapatid namin na may mga karamdaman. Batid namin ang iyong paghipo sa buhay ng bawat isa upang maranasan ang kagalingan. Ito po, Panginoon, ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Papuri at pasasalamat sa ating Panginoon Diyos at salamat po sa inyong pagsama sa akin. A friendly reminder po, be Christ-like in your workplace today, umayo at maglingkod.